Pinapangarap mo ba maging si Cinderella? Yung may Prince Charming ka na magpapabago sa buhay mo balang araw, kahit walang sapatos ang maiwan meron pa ring Prince Charming na magmamahal sa'yo magpahanggang wakas. Ano ang gagawin mo kung bibigyan ka ng perfect life? Ito ba ay pasasalamatan mo o sasayangin mo ang pagkakataong ito? Alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay. Pinapangarap natin ang umasenso at yung iba gusto ng isang lalaking magpapabago ng buhay nila, magbubuhay prinsesa at magkaroon ng happy ending. Meron sa atin ang nakakaranas na nito. Yung iba naman ay naghihintay na lang kung sino ang dadalhin ng kapalaran para sa kanila. Ang kwento na sa araw na ito ay tungkol sa isang Pinay na naging si Cinderella na, pero pinili pa ring bumalik sa realidad ng buhay at ito'y nahantong sa isang malaking krimen. Umpisahan ko na ang pagkwento. Si Evelyn na isang mahirap na babae, pumunta sa Pampanga upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya sa edad na 13. Mula pagkabata, kapag tinatanong siya ng kanyang ina kung ano ang gusto niyang maging isang bar girl at magpakasal sa isang dayuhan na sobrang yaman talaga. Dahil sa hirap ng buhay kailangan niya magtrabaho kahit bata pa siya. Walang kuryente dun sa lugar nila at sobrang kapos nila sa pera. Kaya napilitan siyang magtrabaho sa Angeles, Pampanga. Pangalan ay Stephen Alston Davis, ay ipinanganak sa maliit na bayan ng Bingham, Nottinghamshire, England. May kabuang 3 anak sa pamilya. Siya ang panganay sa pamilya na may 2 nakababatang kapatid na babae sa ibaba. Ang kanyang ama ay namatay sa sakit sa junior high school. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, ginampanan ni Stephen ang mabibigat na responsibilidad sa pamilya sa murang edad. Ngunit ang karanasang ito ay hindi nagtagal dahil natagpuan sila ng ina ng isang mapagmahal na amain, si Alan. Marahil sa subconscious ng mga ordinaryong tao, ang stepfather o stepmother ay palaging magbibigay ng masamang impresyon sa mga tao. Ngunit si Alan ay isang mabuting tao. Hindi lang maganda ang pakikitungo niya kay Margaret, kundi pati na rin ang 3 magkakapatid na Stephen. Napakabuti ng pamilya. Dahil dito, naibuhos muli ni Stephen ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos makapagtapos sa universidad, sumali siya sa isang malaking internasyonal na kumpanya. Ngunit inilipat siya mula sa punong tanggapan sa Ilte at nagpunta sa sangay ng Hong Kong upang maranasan ang pagsasanay, at sa gayon ay malayo sa kanyang bayan. Buti na lang at madalas siyang binibisita ni na Margaret at Alan sa Hong Kong, kaya hindi siya masyadong lulungkot. Bagamat malayo sa pamilya, ang kita ay mas mataas kaysa sa ige, at ang kamag-anak na kalayaan ay nagbibigay kay Stephen ng pagkakataon na mapagtanto ang kanyang pangarap sa pagkabata na magpalipad ng eroplano. Sa tuwing may mahabang bakasyon ang kumpanya, pumupunta siya sa Angeles City, Philippines, mula sa Hong Kong para sumali sa pilot training. Ang Angeles ay dating pinakamalaking base militar sa labas ng Estados Unidos. Matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1971, inalis ng Estados Unidos ang mga tropa nito, ngunit ang impluwensya ng militar ng US. Ang nightlife dito ay aktibo at ang mga lokal na bar ay paborito ng mga dayuhang turista. Tuwing pumupunta siya sa Angeles, iniimbitahan ni Stephen ang mga kaibigan na pumunta sa bar upang magsaya. Minsan, sa isang bar, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Evelyn Bohol. Sa pagkakataong iyon, agad na nakakuha ng atensyon niya ang kaakit-akit na postura ng pagsasayaw ni Evelyn. Karamihan sa mga batang babae na nagtatrabaho sa mga bar ay nagmula sa mahihirap na pamilya. Pinipili nilang magtrabaho dito dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan at talagang kakaunti ang kinikita nila. Ang mga batang babae, tulad ni Evelyn, ay sumasayaw sa bar sa halagang £1 lamang sa isang gabi ang kita. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang kapalaran at umalis sa magulong mundo ay ang makuha ang pabor ng mga dayuhang panauhin. Kaya nang si Evelyn ay nakakita ng isang gwapo at matangkad na lalaking British na nakatingin sa kanya ng may interes, agad siyang humakbang paharap sa kanya para nakipag-usap ito sa kanya. Na-in-love ang dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, tinubos ni Stephen si Evelyn ng £500 at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa Hong Kong. Hindi natuwa si Margaret sa pagiging malapit ni Stephen kay Evelyn kahit na masaya si Alan na nailigtas ni Stephen ang isang babae mula sa bar.
Dumating ang panahon na nakilala ni Margaret si Evelyn nang magbakasyon siya sa Hong Kong. Siya ay medyo humanga kay Evelyn dahil siya ay isang magalang at tahimik na babae. Sinorpresa ni Steven ang kanyang ina sa pagpapakasal kay Evelyn at binilhan siya ng suot sa halagang £500 noong siya ay nasa edad na 17 at si Steven ay 10 taon ang tanda sa kanya. Kahit walang pinag-aralan si Evelyn ay tinanggap siya ni Steven. Nung kinasal sila ay tuwang-tuwa si Steven. Hindi siya makapaniwala na makakapangasawa siya ng mas bata sa kanya. Marami naman ang nagkomento bakit siya nagpakasal sa isang bar girl. Alam niya na hindi siya iiwan ni Evelyn kasi good provider siya at alam niya kung wala siya hindi matatamasa ni Evelyn ang buhay na meron siya ngayon. Hindi nakapag-aral si Evelyn na kahit wedding vow nila ay hindi niya kayang basahin pero tanggap pa rin siya ng kanyang asawa. Masaya ang nanay ni Steven kasi naimbitahan siyang sumama sa kanilang honeymoon. Siyempre may sarili din siyang kwarto sa hotel. Pumunta sila sa Puerto Galera. Noong mga panahong iyon, nag-aalala pa rin si Margaret para sa anak. Nakikita ni Margaret kung gaano kamahal ni Steven si Evelyn, lagi niya itong hinahawakan pero nakita ni Margaret na ayaw magpahawak ni Evelyn. Pagkatapos ng honeymoon uwi si Evelyn na para na siyang si Cinderella, hindi na niya kailangang maging bar girl. Buhay prinsesa na siya. Nung nandun ang kanyang biyenan napunan nito na si Evelyn ay tamad at ayaw magbantay ng mga bata. Nakahiga lang siya buong araw. Sinabihan niya si Steven na pagtrabahuin naman si Evelyn kahit sa loob lang ng bahay pero ang sabi ni Steven hindi na niya kailangan magtrabaho kasi prinsesa niya si Evelyn. Na para kay Evelyn si Steven ang kanyang Prince Charming. Para daw siyang si Cinderella na nakatagpo ng isang prinsipe na makakapagpabago ng buhay niya. Hindi niya inaasahan na magbabago ang buhay niya at mangyayari ang matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng mayamang asawa. Buhay prinsesa na siya sa mga panahong iyon na hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Binuhos ni Steven ang kanyang pagmamahal sa kanya at nagplano na magkaroon na sila ng mga anak. Di nagtagal pagkatapos ng kasal, nagustuhan ni Steven ang mga prospect ng pag-unlad ng Pilipinas na siyang bayan ng kanyang asawa. Pagkatapos mag-isip, siya ay nagbitiw sa kanyang orihinal na trabaho at nakipagsosyo sa ilang mga kasamahan sa Pilipinas at nagparehistro ng isang kumpanya ng computer. Nagtayo si Steven ng kumpanya at pagkaraan ng ilang buwan naging maunlad at sikat ito. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsusumikap, ang kumpanya ay naging kilala sa lokal. Sa panahong ito, ipinanganak ni Evelyn ang isang anak na lalaki. Noong mga oras na iyon, para makapagtrabaho, nakatira sila sa apartment na inuupahan ng kumpanya para sa mga empleyado. Ngunit sa pagsilang ng bata, naisip ni Steven na kailangang baguhin ang kapaligiran ng pamumuhay, kaya umupa siya ng isang marangyang villa. Sa isang high-end na komunidad at kasabay nito, ilang mga kasambahay din ang kinuha para mag-asikaso sa pang-araw-araw na gawain. Dahil malayo ang villa sa kumpanya, mahigit 3 oras ang pagbabalik-balik kaya napagpasyahan ni Steven na tumira sa orihinal na apartment nang pumasok siya sa trabaho at pumupunta lamang dito para samahan ang kanyang pamilya kapag weekend. Ngunit ang mga tao, hindi nila inaasahan na biglang dumating ang kamalasan kay Steven. Noong gabi ng Hulyo 18, 2002, bumalik si Steven sa apartment gaya ng dati. Sa oras na ito, unang nakarating sa bahay ang kanyang kasama at kasamahan na si Mike. Pagkatapos nilang maghapunan ay bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto para matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang apartment at karamihan sa mga residente ay nakatulog, ngunit sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang bumasag sa katahimikan. Napatulala si Mike at agad na nagising nang makita ang eksena sa silid. 3 lalaki ang lumitaw sa kwarto at idinidiin nila ang kanilang mga sandata sa kanyang ulo. Pagkatapos ay narinig niya ang isa sa kanila na nagtanong, "Siya ba ito?" Ang isa ay sumagot, "Hindi." Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng kwarto ang 3 at puwersahang pumasok sa susunod na kwarto. Hindi nagtagal, 4 na malalakas na putok ang narinig at pagkatapos ay tahimik na ang lahat. Pagkatapos noon, tumakbo si Mike sa katabing kwarto at nakita niya ang isang hindi malilimutang eksena. Agad siyang tumawag ng pulis at ipinaalam sa ina ni Steven na si Margaret at stepfather na si Alan ang masamang balita. Bagamat sa Angeles naganap ang kaso, dahil British si Steven,
Inatasan ng Panig Pilipinas ang Makati Police Department sa Maynila para imbestigahan ang kaso. Dahil ang Pilipinas ay nahaharap sa isang mahirap na kilusan ng labor strike sa oras ng insidente, ang unang pumasok sa isip ng mga pulis ay isang labor dispute, ngunit ang haka-haka na ito ay mabilis na naalis. Dahil ang sweldo ng kumpanya ni Steven ay mas mataas kaysa sa lokal na average, at siya ay hindi lamang mabait, ngunit napakamapagbigay kaya mahal siya ng lahat. Na pumunta para kay Steven, at iba pang mga pangyayari sa pinangyarihan ay maaaring mas mahusay na ilarawan ang puntong ito. Una, sinira ng suspect ang pinto ng kwarto, ngunit buo ang pinto ng apartment. Pangalawa, walang nawalang mahalagang gamit sa pinangyarihan. Makikita na ang kaso ay malamang na isang hard murderer, ngunit hindi nag-focus ang mga pulis dito at patuloy na nag-iimbestiga sa direksyon ng pagnanakaw. Sa harap ng sitwasyong ito, si Margaret ay gumawa ng isang desisyon para humingi ng hustisya para sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang kaibigan, kumuha si Margaret ng isang pribadong investigador. Ang detective ay orihinal na pulis, ngunit dahil hindi niya matiis ang masamang ugali ng kanyang mga kasamahan, pinili niyang magbitiw at mag-isa. Hiniling sa kanya ni Margaret na imbestigahan muna ang pribadong buhay ni Steven. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita ang mga pribadong investigador ng videotape sa mesa ni Steven at talagang hindi magandang tingnan ang footage. Ang footage ay nagpakita na sina Steven at Mike at halos 20 batang babae ay umiinom at nanonood sa bahay at naglalaro ng iba't ibang mga laro para sa mga menor de edad. Pero kakaiba, sa timing ng paggawa ng pelikula, dapat nasa business trip si Steven noong araw na iyon, at least iyon ang sinabi niya sa asawang si Evelyn. Ano kaya ang mararamdaman ni Evelyn na pinatay na ang kanyang asawa? Na ang Prince Charming niya hindi na babalik ulit para gawin siyang prinsesa. Kawawa naman mga anak nila ang bata pa na ulila na sa ama. Ang happy ending ay hindi na mangyayari pa. Dagdag pa rito, sa investigasyon, nalaman nila na pagkatapos dumating si Steven sa Pilipinas para magbukas ng kumpanya, ang kanyang taunang kita ay humigit kumulang 60,000 pounds. Bilang karagdagan sa mga gastusin sa bahay, binibigyan niya si Evelyn ng 1,000 pounds bawat buwan bilang allowance. Gayunpaman, sa mga buwan bago ang insidente, binigyan siya ni Steven ng paunti-unting allowance at pagkatapos ay nawala ito. Ayon sa resulta ng investigasyon, kailangang pagdudahan ng mga tao ang relasyon ng mag-asawa na para bang may problema. Sa huling pagbisita nilang mag-asawa sa Pilipinas, napansin nilang madalas silang iniiwasan ng kanilang manugang na si Evelyn at nagtatago sa isang sulok para tumawag o mag-text. Wala siyang pakialam noon, ngunit ngayon ay medyo kakaibang isipin ito. Kaya inatasan ni Margaret ang investigador na imbestigahan ang kanyang manugang. Ang isa pang dahilan kung bakit naghinala si Margaret kay Evelyn dahil hindi man lang tumulo ang kanyang mga luha at hindi man lang siya nagpapakita ng anumang kalungkutan tungkol sa pagkamatay ni Steven, ngunit nagtatanong kung nasaan si Mike. Matapos isaalang-alang ang buong senaryo, nagpasya si Margaret na magbayad ng isang pribadong investigador na dating nagbabantay kay Evelyn sa loob ng 24 na oras kung saan nalaman niyang mayroong 2 lalaki na madalas bumisita kay Evelyn. Sino kaya ang laging bumibisita sa kanya? Naboboard na ba si Evelyn kay Steven dahil palagi itong wala at busy sa pagpapayaman para sa kanya at sa kanilang mga anak? May mga tinatago kaya siyang lihim at kalungkutan? Hindi pa ba siya kontento na maging isang ganap na Cinderella? Maraming naiinggit sa buhay na meron siya dahil ang hinahangad din ng iba ay lahat meron siya. Nag-imbestiga talaga ang detective. Habang sinusubaybayan si Evelyn 24 na oras sa isang araw, naglunsad din siya ng pagtatanong sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Pagkalipas lamang ng 2 araw, may mga bagong informasyon. Ang panganay na anak ni Evelyn, si Jessica, ay umabot na sa edad ng kindergarten. Plano ni Steven na pag-aralin siya sa pinakamahusay na aristokratikong kindergarten sa lugar. Ngunit dahil abala siya, ipinaubayan niya ang bagay na ito sa kanyang asawa. Pagkatapos noon, maliban sa regular na pag-aabot ng tuition fee sa kanyang asawa, hindi na niya tinanong ang tungkol dito. Nagkataon na ang mga anak ng mga kapitbahay ni Steven ay nag-aral din sa kinder. Sinabihan ng mga kapitbahay si Steven
na nasa bahay tuwing linggo na hindi nila nakikita si Jessica na nag-aaral. Ang mga pagdududa nila kay Evelyn ay nangyari na. Nang marinig nila na pumunta si Steven sa paaralan upang suriin, nalaman nila na hindi ipinapapasok ni Evelyn ang kanyang anak na babae sa paaralan. Kinuha din niya ang tuition nito. Dahil sa pangyayaring ito, direktang pinahinto ni Steven ang allowance ni Evelyn. Hindi nagtagal, dahil gusto ni Evelyn magkapera, dinala niya ang kanyang singsing na pangkasal sa isang pawn shop para ibenta. Bakit kailangan pa ni Evelyn ng maraming pera na malaki na ang kanyang allowance? Bakit kailangan pa niyang kunin tuition fee ng anak at hindi ito pag-aralin? Saan kaya niya dinadala ang pera? May mga utang ba siya na kailangan bayaran? Bakit hindi ito nagsasabi sa asawa para tulungan siya? Ano kaya ang kanyang mga lihim? Hindi na ba si Steven ang Prince Charming niya? Masyadong kahina-hinala ang usaping ito. Ayon sa kita ng mga lokal na residente, ang taunang kita ay halos 1,000 pounds lamang at binibigyan ni Steven si Evelyn ng 1,000 pounds na allowance bawat buwan, maliban dito nagbibigay pa siya sa iba pang mga gastusin. Dahil dito, hindi siya kakapusin sa pera para magbenta ng singsing. Pagkatapos ay sinundan ng mga investigador si Evelyn sa loob ng 2 araw at nalaman nilang may 2 lalaki si Evelyn. Upang hindi matakot ang mga ito, palihim na lamang silang kinunan ng litrato ng mga investigador at hindi na kumilos. Sino kaya ang 2 lalaki sa buhay ni Evelyn? Bakit niya ito laging kasama? May kalaguyo ba siya or gusto lang nito na may makausap dahil laging wala ang asawa? Bakit hindi na lang ito mag-focus sa kanyang mga anak kung ito ay nalulungkot? Ano kaya lihim na tinatago niya kay Steven? Nang makuha ni Margaret ang litrato at pinuntahan si Mike, laking gulat niya nang makita ang litrato. Dahil nakilala niya ang isa sa mga lalaki sa larawan, siya ang nanloob sa apartment ng gabing iyon. Nang marinig ito, medyo natuwa si Margaret at sa wakas ay malapit na niyang makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Ngunit nang dalhin niya ang mga ebidensya sa pulisya ng Pilipinas at hiniling sa kanila na imbestigahan ang 2 lalaki, hindi sila pinansin ng kabilang panig. Gayunpaman, alam na alam ni Margaret kung ano ang pinakabuod ng problema, kaya't sa wakas ay kumilos ang pulisya pagkatapos niyang makipag-appointment at nangakong ibabalik ang mga gastos na natamo sa investigasyon. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang 2 lalaki ay sina Arnold at kasamahan nitong si Alexander. Ang 2 lalaki ay mga security guard at ang kinilala ni Mike ay si Arnold. Bukod dito, napag-alaman din ng pulisya na napakataas ng karaniwang antas ng pagkonsumo ni Arnold na halatang hindi tumutugma sa kanyang kita. Batay sa 2 punto sa itaas, agad na inaresto ng mga pulis sina Arnold at Alexander. Naghinala din si Margaret na si Evelyn ay bumili ng motorbike para sa kanyang kasintahan na dating kumikita ng 1,000 pounds kada taon na buwanang allowance ni Evelyn na binibigay ni Steven dahil si Steven ay kumikita ng 60,000 pounds kada taon. Katulad nito, ayon sa pag-uusap ni Steve Brigance na isang kaibigan ni Steven. Ito ay nagsabi na si Steven ay may pagdududa sa kanyang asawa dahil maraming kahina-hinalang mga bagay ang nangyayari tulad ng pera ay nawawala, siya ay laging nagagalit, ang kanyang mga anak ay pinapabayaan nito. May kinalaman kaya si Evelyn sa pagpatay sa kanyang asawa? Nakaplano na kaya ang kanilang gagawing pagpatay? Bakit niya nagawang maghanap pa ng iba kung ang lahat ay nasa kanya na at mahal na mahal siya ng kanyang asawa? Bakit hindi na lang siya makontento kung anong meron siya? Sabi din ni Mikey ang desisyon ni Steven na alisan ng allowance si Evelyn, isa na lang ang kanyang pagpipilian, bumalik sa kanyang prostitute na trabaho kung saan ibebenta niya ang kanyang katawan upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya pagkatapos mamuhay ng tulad ng isang prinsesa. Alinsunod dito, inamin ni Gina Butas, na kapatid ni Evelyn na si Evelyn mismo ay tinanggap ang katotohanang nagkakaroon siya ng problema kay Steven at meron din siyang karelasyon sa isang lalaki na si Arnold. Sa sandaling ito, iniling ng pribadong detective kay Margaret ang kanyang asawa na umalis sa Pilipinas sa lalong madaling panahon dahil mayroong 3 mga suspect at 2 pa lamang ang nahuli. Ang mga taong ito ay mga desperado. Baka madamay pa sila. Bagaman, pinahinto ni Steven ang allowance ni Evelyn. Gusto pa rin niya itong makasama at binigyan siya ng pagkakataong magbago na talagang hindi natuloy. Ngayon, walang ibang pagpipilian si Steven kundi ang hiwalayan siya.
Sinabi niya kay Evelyn na pupunta siya para sa isang business trip kung saan pumunta talaga siya sa lugar ni Mike para makipag-party sa mga babae. Dito, okay si Mike sa sitwasyon dahil hindi na nakikipagtalik si Steven sa kanyang asawa na sinusubukan niyang makuha mula sa ibang mga babae. Nangyari ang party na ito isang linggo bago ang pagpatay. Alam nila na ginawa lang yun ni Steven sa sobrang depressed sa pinanggagawa ni Evelyn. Ginawa niya ang lahat mapasaya lang ito at binigyan ng magandang buhay, pero ito lang ang iginanti niya sa kanya. Di pa talaga siya nakonento kung anong meron siya. Di niya malaman kung saan siya nagkulang na alam naman ni Evelyn na mahal siya nito at kanilang mga anak. Sabi ni Margaret na hindi makatwiran ang mga alalahanin ng pulis na siya ay umuwi. Nang matagpuan ang kaso, tiyak na may kinalaman ito sa kanyang manugang, kaya nang umalis siya ng Pilipinas, nais niyang isama ang kanyang apo na si Jessica at apo na si Joshua. Buti na lang at palihim na isinagawa ang mga naunang investigasyon at hindi alam ni Evelyn ang tungkol dito, kaya wala siyang panlaban kay Margaret. Si Margaret ay isang malakas na ina na talagang nagsumikap para madakip ang pumatay para sa kanyang anak. Si Margaret ay hindi gaanong natuwa sa katotohanan na ang kanyang anak ay nakakakuha ng isang bargirl para sa isang gabi. Ngunit kalaunan nang malaman niyang pinakasalan niya si Evelyn, ay lubos siyang nalungkot sa sitwasyong ito. Napapansin niya noon ang lahat ng mga aktibidad na ginawa ng kanyang Evelyn na hindi napapansin ng ibang tao. Maganda ang impresyon ni Margaret nang makita niya sa unang pagkakataon si Evelyn na tahimik at magalang. Ginawa niya ang lahat para magustuhan niya si Evelyn, pero kalaunan ay nahuli niya itong nakikipag-usap sa kanyang boyfriend. Napansin niya ang kamangmangan sa kanyang mga anak at gayon din ang paraan ng pag-alis ng kanyang pamilya sa lahat ng mamahaling gamit mula sa bahay ni Steven. Gusto ni Margaret noon na kausapin sana ang anak bago siya nagpakasal kay Evelyn na ipaliwanag sa kanya na kailangan pa niyang pag-isipan ito at maglaan ng ilang oras, pero hindi niya ito ginawa. Ito ang unang pagkakamali na ginawa niya. May kasabihan nga kung mahal ng anak mo, tatanggapin mo na lang para sa kanyang kaligayahan. Pero madalas ang instinct ng isang ina ay nagkakatotoo. Mahal na mahal ni Margaret ang kanyang nag-iisang lalaking anak. Marami pa sanang pangarap ang anak para sa kanyang pamilya. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak ni Evelyn. Gayunpaman, nakita lamang ni Margaret ang kanyang apo na si Jessica, dahil pagkatapos ng aksidente ni Steven, ang kanyang apo na si Joshua ay ipinadala sa bahay ng kanyang lolo't lola upang alagaan siya. Kung gusto niyang bumalik sa oras na ito para kunin ang apo, tiyak na magdududa si Evelyn. Sa desperasyon, makakabalik lamang siya sa UK, kasama ang kanyang apo at abo ng anak. Ngunit ang paglitaw ng insidenteng ito ay nagpahiwatig din na ang biyenan at manugang na babae ay ganap na nawalan ng mukha, kaya paano nila maibabalik ang kanilang apo sa UK sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Pumunta ang pribadong pulis sa bayang kinalakhan ni Evelyn, sa isla ng Durham, at doon nakilala ang tatay ni Evelyn na lolo din ni Joshua na si Masaleno. Sinabi niya kay Masaleno na ang Durham Island ay isang mahirap at walang asensong lugar. Kung dito lumaki ang bata, mahirap magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit kung ipadadala siya sa bahay ng mga lolo't lola sa Britanya, mapapaaral sila at mabibigyan sila ng lahat ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na paniwala si Masaleno. Sa ganitong paraan, 2 buwan pagkatapos umalis ng Pilipinas, nakasama ni Margaret ang kanyang pinakahihintay na apo na si Joshua sa Heathrow Airport sa London. Gayunpaman, walang pag-unlad sa kaso sa oras na ito. Matapos arestuhin si Arnold, hindi na isiniwalat si Evelyn o ang pagkakakilanlan ng ikatlong suspect at hindi interesado ang pulisya na mag-imbestiga. Sino nga ba si Arnold? Paano sila nagkakilala ni Evelyn? Si Arnold ay isang security guard na sobrang ganib sa pera. Nagpapasuporta siya kay Evelyn at nagpapabili ng material na bagay lagi kay Evelyn tulad ng motor. Ang binibigay sa kanya ni Evelyn ay galing sa pera ni Steven. Hindi pa ito nakokontento sa kaunting pera na binibigay ni Evelyn, kaya nag-isip ito na patayin na lang nila si Steven para makuha nila ang kanyang mga ari-arian. Alam din niya na ang pagmamahal ni Evelyn sa kanya ay higit pa sa kanyang asawa na maaaring nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa na ibahagi ang isang plano kay Evelyn na patayin si Steven. Dahil siya ay isang hindi kilala ng lahat,
Magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na patayin si Steven dahil walang sino man ang magdududa sa kanya. Gayon din si Evelyn ay may tahimik at magalang na pag-uugali sa lahat, isa itong kapaki-pakinabang na punto para sa kanilang dalawa upang patayin siya. Maaaring napagod si Arnold na kumita ng mas kaunting pera at maaaring naiinggit na ang asawa ng kanyang kasintahan ay kumikita ng higit sa kanya. Maaaring ito ang dahilan kung bakit pinatay si Steven. Kung mamatay si Steven, si Evelyn naman ang magmamana ng mana at saka magpapakalayo sila. Ngunit ito ay hula lamang at walang matibay na ebidensya na hindi sapat para sa pulisya na arestuhin ang mga tao at higit pang direktang ebidensya ang kailangang matukoy. Papamulat na sana siya ni Mike sa umpisa nang piliin niya ito bilang katuwang sa buhay. Gayon din, nailigtas sana ni Mike ang kanyang kaibigang si Steven kung hindi siya naghintay hanggang sa mabaril ng suspect si Steven. Sa sandaling tinanong nila siya kung siya si Steven, maaari siyang tumawag sa pulisya o maaaring humingi ng tulong sa kanyang kapitbahay. Maaaring mas mabuti ang sitwasyon kung ipinaalam lamang ni Mike kay Steven ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Si Gina Butas, na palaging sumusuporta upang malutas ang kaso, may pangunahing tungkulin sa paghahanap sa suspect kahit na alam niyang isa dito ang kanyang asawa. Sabi niya sinabihan niya ang kapatid na si Evelyn na huwag pumatol sa security guard dahil hindi nga niya kayang buhayin ang kanyang sarili si Evelyn pa kaya. Hindi man lang nag-abala si Gina sa pagpapaalam sa kanyang kapatid. Nang sabihin sa kanya ni Evelyn na may problema siya sa kanyang asawa. Sinabihan siya ni Gina na linawin ang lahat ng mga pagdududa at magpatuloy para sa kanila. Naaawa si Gina sa kanilang ama dahil si Steven lang talaga ang nakapagpabago ng buhay nila. Si Marcelino Bohol ay ama ni Evelyn. Si Marcelino Bohol ay lumaki sa isang mahirap na nayon tinatawag bilang ama ng isang mamamatay tao at namumuhay ng isang kahiyahiyang buhay. Ipinagmamalaki noon ni Marcelino ang pagkakaroon ng anak na tulad ni Evelyn dahil siya ang breadwinner sa pamilya. Mula noong siya ay 13, siya ay madalas na naglalaban ng labahan sa kanyang ama kapag ito ay may sakit at dati ay kumikita para sa kanyang pamilya kahit na siya ay umiinom ng droga upang makipagtalik sa kanyang mga customer. Nang maglaon, nang magpakasal si Evelyn sa isang mayaman, ang kanyang ama ay nagkaroon ng marangyang buhay dahil siya lamang ang may bahay na konkrete sa lugar na iyon at dati niyang kinukuha ang lahat ng gamit sa bahay ng kanyang anak dahil mayaman sila at wala silang pakialam kung ginagawa niya iyon. Nabigyan na sana niya ng magandang buhay ang kanyang magulang. Gumigising siya sa umaga na hindi na niya pinoproblema ang pangkain sa araw-araw at kung di siya maglinis ng bahay may mga katulong sila upang gawin ito. Isang maling desisyon ang ginawa niyang pagpili kay Arnold. Si Margaret na nasa UK ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Evelyn sa pamamagitan ng mga text message. Sinusubukang makakuha ng mas kapaki-pakinabang na mga impormasyon mula sa mga taong ito. Kinalaunan, naging matalik na magkaibigan sila ng tiyahin ni Evelyn na si Asuncion. Hindi nila inakala na si Asuncion ang magiging huling susi sa paglutas ng kaso. Pagkatapos ng kaso ni Steven, ang pulisya ng Pilipinas ay nagsagawa ng ilang nakagawiang panayam kay Evelyn at sa kanyang pamilya, ngunit sa tuwing pupunta ang pulisya upang makapanayam, isang tao ang laging wala. Nang maglaon, pagkatapos maaresto si Arnold, nawala na lang ang mga taong ito. Ang pulis ay walang pakialam sa bagay na ito, ngunit sa mata ng mga pribadong investigador, ang taong ito ay malamang na nagkasala at nakokonsensya. Ang taong ito ay si Robin, ang asawa ng pinsan ni Evelyn na si Gina, at nagkataon na si Gina ay anak ni Asuncion, ibig sabihin, si Robin ay manugang ni Asuncion. Umaasa si Margaret na makakaharap si Asuncion para hanapin si Robin at alamin kung may kinalaman ito sa pagpatay kay Steven. Naiintindihan naman ni Asuncion na isa ring ina ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Hindi lang niya tinanggap ang komisyon, ngunit matagumpay din niyang natapos ang gawain. Matapos mahanap ni Asuncion si Robin at mahikayat siya ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita na rin si Robin noong July 18, 2002. Bandang alas 11 ng gabi nung ginawa ang krimen biglang sinabi ni Evelyn na dadalhin siya sa trabaho para kumita ng pera. Sinundan niya si Evelyn sa loob ng sasakyan at nakita niyang may dalawa pang tao sa sasakyan, sina Arnold at Alexander. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Pagdating ng sasakyan sa ibaba ng isang apartment, kinuha ni Evelyn ang isang susi at sinabi ang partikular na palapag at numero ng bahay. Pagkatapos ay sinabi niya, si Steven ay isang milyonaryo, at kung siya ay mamatay, lahat ng pera ay magiging akin. Sa ganitong paraan, sinundan ni Robin si Arnold at ang iba pa sa itaas, habang si Evelyn ay nanatili sa kotse upang maghintay. Si Arnold talaga ang may gawa nito. Nang matapos ang lahat, umalis ang apat sa eksena sa pinangyarihan. Sina Arnold at Alexander ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong para sa pag-amin ni Robin, habang si Evelyn ay naaresto habang nakabinbin ang paglilitis. Bagamat inaresto rin si Robin dahil sa pagkakasangkot niya sa kaso, siya ay pinalaya pagkatapos lamang ng 1 taon sa detention center dahil sa kanyang mga testimonya. Laging nag-iiyakan ang mga kaibigan ni Steven dahil naaalala nila ang nangyari dito. Hindi lang kaibigan ang turing nila sa kanya, kundi parang kapatid na rin. Ang mga kamag-anak ni Evelyn, lalo na ang kapatid niya ang nanghinayang dahil minahal sila ni Steven at tinulungan din makaahon, lalo na ang kanilang ama. Ang mga anak naman ni Evelyn ay nasa kay Margaret. Ano kaya ang magiging reaksyon nila paglaki nila na ang kanilang ina at pinapatay ang kanilang ama? Buti na lang meron pa silang lolo't lola na gagabay sa kanilang paglaki. Noong Nobyembre 25, 2004, 2 taon pagkatapos ng pagpatay kay Steven, nagsimula ang paglilitis kay Evelyn. Sa korte, iginiit ni Evelyn na inosente siya at walang karelasyon na manliligaw kay Arnold. Kalokohan ang testimonya ni Robin. Sa bahay siya natulog ng gabing iyon at hindi na lumabas. Ipapahamak lang din naman pala nila Arnold at idedeni ang kanilang relasyon, sana nag-focus na lang si Evelyn sa kanyang sariling pamilya, hindi pa sana siya nakulong. Kung ikaw ba si Evelyn, gagawin mo din ba ang mga nagawa niya? Or magiging kontento na lang sa biyaya na ibinigay sa atin? Hanggang dito na lang ang ating kwento sa araw na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video.